I rise on a question of privilege. There are recent unsettling statements. Besides, Mr. Majority Leader, I'm rising on a question of privilege, which is the higher and preferred way of speaking before this body. Mr. President, I am armed by the explanation of the Majority Leader that we're not questioning the prerogative of the presiding officer, but we can question the Senate President on issues that are quite legitimate, such as the matters I would like to raise today. Unsettling because, Mr. President, on September 9, in your interview with ANC Head Start with Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon Chairman being a lawyer, your answer is, there is no such thing as a rule na dapat abogado yun. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? So useless. Mr. President, I'd like to put on record, there was no inclination from this representation na meron man lang kaming sinabi na ang chairman ay dapat, chairman ng Blue Ribbon Committee ay dapat abogado. Wala po kaming kahit na shadow ng inclination, or any reference to that matter, wala po kaming sinasabi. Ngayon po, yung sinasabing abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, hindi ko po alam kung sino po yung tinutukoy ninyo, sapagkat narinig din po kayo sa inyong mga interviews. Sinabi niyo po, Mr. President, na maraming dissatisfied sa direksyon na tinahak po ng aking investigasyon nung ako pa po ay chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko po alam kung sino po yung dissatisfied sa mga members natin. Wala naman pong perpekto, Mr. President, pero sa akin pong pananaw ay ginawa ko po yung aking makakaya. Kung meron man po akong pagkukulang, ay humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasamahan sa Blue Ribbon Committee. Ngunit hindi ko po sinadya na ilihis sa direksyon ng tamang pag-iimbestiga ang ating Blue Ribbon Committee. Noong September 10 po, 2025, ang programa pong Sa Totoo Lang, sa 1PH, nandun po yata si Joe Francisco, Chicky Berhel, Cheryl Cosing. Ang sabi po ninyo, with reference to the affidavit of the Tiscayas, may suspetsa kami na inedit yung affidavit. Mr. President, ito po ay indirect affront to the integrity of this representation. Yung lamang pong pagsuspetsahan niyo na inedit yung affidavit, paano kayo nagsuspetsa? Ano po ang ginamit ninyong batayan at pagsususpetsahan ninyo na maring inedit yung affidavit? Ako po bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, nagpakaingat-ingat po ako nung sila po ay sa pamamagitan ng kanilang mga taga-lapit, ay minabuti ko pong hingin sa kanila. Sumulat sila sa akin para malaman ko kung talagang meron silang kagustuhang magpahayag ng kanilang saloobin tungkol sa dinidinig natin sa Blue Ribbon. At gusto kong masatisfy ang sarili ko, Mr. President, kung totoo nga at kung bakit nila gagawin. So nakareceive po ako ng sulat sa kanila, handwritten. At nung malaman ko po na talagang galing sa kanila ang pagpapahayag na voluntaryo, sinabi ko, sige, gawin ninyo. At kinakailangan, bago nyo ibigay sa akin, notaryado na yon. At yun pong affidavit na yon, o subscribe sworn statement, Mr. President, ay naibigay sa akin, araw na po, maggagabi na po ng araw ng linggo, in a sealed envelope. At kung sinasabi po ninyo na ang SOP ay dapat na ibigay sa mga miyembro ng ating Blue Ribbon, wala na pong pagkakataon sapagkat sa umaga po alas 9 ay magsisimula na po ang Blue Ribbon Committee. Noong September 14 po sa Twitter ninyo, meron po kayong binanggit at ito po ang nakasulat. Very devious. Wala pang hearing ang Blue Ribbon ni Ping Lacson. Gusto ng ilang magpalitan agad. What are they so afraid of? Bakit minamadali WPP agad ito? Ano bang nangyari? Malalaman natin sa Blue Ribbon kay Senator Lacson, meron siyang investigasyon ginagawa tungkol dyan. Ano po ba yung pinanggalingan ng mga salitang yun, Mr. President? Sino po yung natatakot? Sino po yung nagmamadali? Kung ang inyo pong tinutukoy ay yung aking sulat para irekomenda na mag-apply sa Witness Protection Program ang mag-asawang Tiscaya, yun po inaayon sa batas, Mr. President. Ito po ay inaayon sa Section 4, Republic Act 6981. Ito po yung Witness Protection Act. Ang sinasabi po doon, in case of legislative investigations in aid of legislation, a witness with his express consent may be admitted into the program
upon the recommendation of the Legislative Committee, where his testimony is needed, when in its judgment there is pressing necessity therefore, provided that such recommendation is approved by the President of the Senate. Ang committee po ay nagpasya, Mr. President, kasi hiniling po nung Diskaya sa kanilang sworn statement na meron tangka sa kanilang buhay, sa kanilang seguridad, ang kanilang pamilya at kanilang mga anak. Kung kami po ay nagmamadali, yun po kasi ang sinasabi ng batas. Para makapag-apply po siya na sa Witness Protection Program, ang chairman po ng committee sa pagsang-ayon ng kanyang mga miyembro, kailangan po kami gumawa ng sulat sa Secretary of Justice. Ayun nga po, ipinrepair namin kagad. Hindi nga lamang po napirmahan ng pumalit na Senate President sapagkat nagpaliwanag siya, nalaman pala niya na meron palang press con ang ating Department of Justice Secretary na doon sinabi niya, hindi raw siya magbibigay ng witness protection sapagkat kinakailangan munang ibalik ng mga Diskaya anumang pera ang kanilang nakuha sapagkat hindi kanila yon. Sa makatid, ang policy daw ng Department of Justice ay ibalik muna yung pera bago aksyonan ang kanyang aplikasyon sa Witness Protection Program. Mr. President, ako po'y nalulungkot. Maski sa aking press con kanina sinabi ko kung bakit ganun ang sinabi ng Secretary of Justice. Wala po sa tuntunin yun eh. Kung babasahin lamang po niya ang Section 3 at Section 10 ng Republic Act 6981, wala pong binabanggit doon na restitution, yung pagsusuli. Nag-uumpisa lang po sa pagsusuri, sa pag-iimbestiga ang komite. Meron na po bang halaga na dapat isuli? Na-determine na po ba yun? Meron na po bang ruling na kung ano yung, kung sino at gaano ang isusuli ng kung sino man ang may kasalanan? Meron na po bang ganun? Wala po eh. Prospective lang pong mag-a-apply eh. Nasa Sections 3 and 10 ang mga requisites kung ano-ano po yun. Mga 10 requisites po yun. Yung restitution, wala po ron eh. Kaya po ako'y nalulungkot kung bakit po binanggit yun ng Secretary of Justice. Samantalang, nung pong linggo, bago magkaroon ng hearing noong September 8, nagkausap pa kami at binigyan pa niya ako ng kasiguruhan na sige, ibigay mo na sa kanila ang pangangako na mabibigyan natin sila ng immunity sapagkat tayo naman ay magkapartner sa kagustuhan natin, pati yung Witness Protection Program ay ating maipasakagad. So yung pagbibigay po niya sa akin ng garantiya, kasama na po yung kanyang USEC. Yan ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Kaya ako'y sumulat kagad. Hindi ko alam na babaligtarin ako ng Department of Justice. Ngayon po, Mr. President, yun po ang ginamit ninyong dahilan kung bakit hindi nyo pinirmahan. Sana man lang po ay napakarami naman ninyong mga abogado sa inyong opisina rin. Binasa nyo sana yung batas. Kung yung restitution po ay isa sa requisite para ang isang tao ay makapag-apply man lang. Yun po kasi yung prinsipyo ng batas eh. Bago siya gumawa ng isang marahas na kapasyahan, alam niyang mag-aalanganin ang buhay niya. Magsasabi siya, nung inaakala niyang maaaring makapaglagay sa panganib ng kanyang buhay, kailangan nga bigyan natin din siya ng protection. Yun po yung batas eh. Hindi ko nga po alam kung bakit sasabihin ninyo, bakit may pagmamadali? Dito pa nga po sa sinabi ninyo noong September 13, Mr. President. Ang reading ko, sabi po nyo, camouflage lang yun eh. To put me and the leadership of the Senate under the gun. Kunwari, merong naiinis sila. Kung bakit ko pinirmahan, kung bakit hindi ko pinirmang sulat sa DOJ, baka may commitment sila to someone, to some people. Is there a commitment somewhere? Baka merong nakiusap na pwede silang ipasok sa Witness Protection Program. Lahat po ng ganitong mga pagsususpetsa is a direct affront to the integrity of this representation, Mr. President. As a member of the Senate, bakit po kinakailangan magkaroon tayo ng ganitong pahayag sa publiko na walang basihan ni katitingman? Ito po yung nakakalungkot. Noong September 10, sa billionaire interview with Ms. Corina Sanchez, ang tanong po ni Ms. Corina, Bryce Hernandez natatakot daw po siyang bumalik sa Senado. May basihan po ba ang kanyang pangamba? Yan po yung tanong niya sa ating Senate President. Ang sagot po ng ating Senate President, sabi niya sa House. Makatid, parang kinonfirm niya. Ang nangyari, yung mga congressmen nag-request na kung pwede daw, huwag ibalik sa Senate dahil meron daw siyang binabanggit na mga senador. So ang ginawa naman ng mga congressmen, nakiusap kay Speaker, si Speaker tinanong sa akin, dahil sinasabi raw kung pwede mo nang i-retain. Sabi ko, hindi pwede, dahil sa legal custody namin yan eh. Dahil merong contempt dyan sa Senado. Nakikiusap sila kung pwede, na wag sa Senate mismo, hindi naman i-retain sa House. Ang umundar sa akin, siyempre, yung tinatawag na parliamentary courtesy. Kasi meron silang nakakontempt doon, yung si Mendoza, gusto rin naman namin kunin yun. Alam ko later, iimbitahan namin yun. So ang nangyayari po, Mr. President,
Kaya ba dinidiscredit, kaya ba pinagsususpetsahan yung Diskaya sworn affidavit sapagkat may binanggit siyang 17 congressmen? Yun po ba ang dahilan? Yung Hernandez ay nag-testify sa House. Bakit kagyat nating pinakinggan naman ang kanyang katwiran? Dahil may binanggit naman siya, di umano, na may kasalanan na dalawang kasama natin dito. At saka siya nagsabi na, huwag niyo na akong ibalik doon sapagkat manganganib ang buhay ko. Ang maliwanag po dito, pagka ang nagsasalita si Bryce Hernandez, parang meron kagad pagpapatibay. Parang pinaniwalaan na natin na maaaring manganganib ang buhay niya sapagkat meron siyang binanggit na dalawang kasama natin. Paano yung buhay ng Diskaya na inimbitahan nila doon? Na binigyan na, bigla na lang nating, wala man lang tayong aksyon. Samantalang 17 congressmen ang binanggit niya. Hindi niyo ba naisip, manganganib din ang buhay niya? Pero walang nagsalita dito sa atin. Yun po yung aking nakikita. Huwag po tayo mag-away-away. Ang ating pong hinahanap ay katotohanan lang. Pero kung ganito po ang gagawin natin, manggagaling po sa ating Senate President, magpapalipad po kayo ng salita na kami po ay wala namang kinalaman. Lalong-lalo na po ang representasyong ito. Kahit minsan wala po akong sinabihan na mas magaling po ako. Wala po akong sinabing ganun. Ang sinabi ko lang, ang pagkakaiba po ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee is in aid of legislation. Kung ang direksyon ko pong yun ay mali para sa inyo, nasa sa inyo na po yun. Pero yun po ang nalalaman ko. Sa 3 pagdinig lamang po, nasabi ko na po kanina sa press con, sa 3 pagdinig pa lamang po namin, nakita ko na po ang pangangailangan ng halos 14 na legislative measures na dapat natin kagad na ipasa para sa ganun, maayos natin, ma-address natin kagad ang malalang problema ng corruption sa ating bansa. Maraming salamat po sa pagkakataon, Mr. President. Maalala po natin, Mr. President, na nung pangalawang hearing po ng Blue Ribbon Committee, doon po namin finload yung idea na kung nais po ng mga resource persons, particularly po yung mga 15 contractors na naimbita sa ating Blue Ribbon, kung gusto ninyo na magsalita kayo, come into the open, pinload po namin sa second hearing yon. Makakatulong po kayo sa Estado, lalong-lalo na po kung magbabanggit kayo ng mga taong alam ninyo na mas malaki kaysa sa inyo kung bakit nangyari ang matinding korupsyon sa ating bansa. So pinupload po natin yung idea na maaari silang mag-apply under the Witness Protection Program. Kaya po yung una nilang pananalita, nung sila ay wala pa po at hindi pa nakumbinsi siguro na lalabas, iba po yung kanilang testimony sigurado. Ngunit nung malaman nila na may pagkaseryoso naman po yung offer namin, na kung makakatulong po kayo, magsabi na kayo ng totoo, baka po, sabi namin, yung criminal prosecution, madi-dispense na yon, pinaka most likely siguro, pagdating ng araw, civil liability na lang ang haharapin ninyo. Meron po akong paniwala na pinag-isipan nilang mabuti yon, kaya lumabas yung mag-asawa na yon. Nung lumabas sila, natural, dahil sa magsasabi na sila ng totoo, lalabas po talaga kung anong gusto nilang sabihin. Maring taliwas po doon sa narinig na nauna na pahayag ni Senator Kiko. Sa mga tweet, hindi po pwedeng pagbasihan yung nauna nilang pagsagot sapagkat hindi pa sila nakapagpasya na kanilang sasabihin na kung anong nalalaman nilang totoo sa kanilang kalooban. Yun po yung totoong nangyari ron. Kaya hindi po ako naniniwala nang dahil lamang doon sa maaring hindi pareho nung una yung kanyang testimony at doon niya na sinabi yung buong katotohanan ay maaring edited o maaring may pagbabago o hindi pwedeng pagbasihan. Sa akin palagay po, ang pinag-uusapan natin, ano man yung kanilang sinumite, wala pong karapatan ang sino man sa atin na husgahan yun eh. Yun po yung kanilang nalalaman eh. Pagdating po ng araw, ang korte na po ang gagamit doon kung sakasakaling matapos po yung investigasyon na ito. Nagkaroon po ng committee report at sinumite po at ang rekomendasyon po ay ipagsakda lahat ang mga tao may kinalaman dito. Yun po mga ganong klaseng dokumento ay pupunta rin sa korte eh. And in the final analysis, only the court can determine yung veracity o yung kawalang katwiran, kung meron man, ng mga naunang pahayag. Yun po yung gusto naming mapansin, Mr. President. Salamat po. Thank you, Senator Marcoleta. The Senate President is recognized. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Well, I decided to go down from the rostrum so that I can either answer or debate with any or with any interpellations from our colleagues. No, but let me just try to explain some of the points that were raised. That to me, and that is my opinion, inaccurate yung mga intindi or inaccurate yung perception in these interviews that the media has been conducting with me. Ang totoo nga yan, dami ko pa nga iniiwasan na interview eh. Kukunti pa nga yun eh. Pero whenever I am asked, I come up with my opinion. You don't like my opinion, but you have to respect it.
in much the same way as I respect your opinion, whatever it is. No, but when it comes to the issue of legal, there are rules to follow. So let me start with what the minority leader said as far as the Blue Ribbon Committee is concerned and the order. Malinaw sa rules natin eh. A witness cited in contempt may be ordered by detained in such a place as may be designated by the committee alone or, andun yung or with the concurrence of the Senate President by either A, one detention order, so it's the Senate President has the power to do that. Ngayon, nung binibigay sa akin yung binigay sa akin yung sulat para i-recommend yung witness protection program ng mga diskayas, ang feeling ko incomplete eh. Ang usapan at narinig ko ito kay Secretary of Justice, kailangan tell all, hindi tell half. Di ba? Ang mga binabanggit, 2022 to 2025 sila number one contractor 2016 to 2022 eh. Ba't wala doon ang kwento? Di ba? So, you cannot blame me if I do not want to immediately do that. No? And then I know for a fact, as I said in the media, I know that there is a possibility that we will change the leadership the following day. All right. Now, let me continue with some of the opinions that were aired. Well, of course, yung nabanggit kanina ni Senator De La Rosa, pasensya na, baka nabigla ako, nagamit ko yung salitang gimmick, ano? Pero it could be had been a wrong word that I should not have used, no? Pwede kasing opinion yun, sapagkat yung publiko, yung public ang madalas kong marinig na sinagsasabi nun eh. Ano? Now, as far as I'm concerned, there's nothing illegal or out of the rules that we have done. My opinion, as aired, kung hindi nyo nagustuhan, pagpasensya nyo ako. Kung hindi nyo nagustuhan yung mga sinabi ko, na opinion ko. Pero I never mentioned names. When I said, baka na-edit, tama yung sinabi ni Senator Pangilinan. Iba yung thinking eh. Bakit kaisipin nyo kagad na pinapa-edit ko yung affidavit? Hindi ba? Hindi eh. So, and when I say those things, you should not feel alluded to. Wala naman akong binanggit na pangalan eh. Di ba? And then yung tinatanong, binanggit yung tungkol sa the Blue Ribbon being a lawyer, does not have anything to do with Senator Marcoleta. It was a question by the public. It was a question even by Secretary Claire Castro or Attorney Claire Castro. The question was, di ba kailangan abogado yun? So that was asked of me. And I said, no. Nothing in the rules says so. Wala naman talaga eh. As a matter of fact, we elected Sani Alvarez as Blue Ribbon chairman for 2 years. And he's not a lawyer. Binagdebatihan na namin nila Neptali Gonzales yan, saka nila Ernie Maceda yan, matagal na. Ano? No. He's never a lawyer. Sani Alvarez was not a lawyer. Oh, we even debated about it. Oh, I'm very sure, 100%. Oh. Anyway, so again, no? Wala akong binabanggit na gano'n. You should not feel alluded to when I say na ang mga... Kasi, at tinatanong nila, hindi naman daw abogado Senator Lacson. Magaling na investigador eh. Di ba? Talo niya ng karaniwang abogado. Hindi ko sinabi si Senator Marcoleta abogado na yun o sino pang abogado. I never mentioned any name. I was saying, napakadaming abogado sa Pilipinas, libo-libo. So a lawyer who was not well-versed in investigation, mas gusto ko na yung investigador. That was my point. Ano ba? Why will you feel alluded to, Mr. President, if I did not mention your name? Di ba? Now, again, as far as the rules are concerned, the Senate President has the power to order his transfer. Especially in this case, now I asked the chairman of the Blue Ribbon Committee after they sent a letter, and it was done in court. It was done in the RTC 112 this morning. That was where the letter was transmitted to Attorney Valentina of the Senate Legal, who was representing the Senate in the hearing of the writ of amparo. Yun ang istorya nun. So the request was go back to the Senate. Ay sabi ko maganda, if that is your request, because that is precisely what the members of the minority wanted. Di ba? So no question. O ba't may question ngayon? Nalilipat natin, binalik natin sa Senate custody. Ano? And then also, to be fair to the Osahar, every day, they monitor wherever that person is. Kahit na nung dinala natin yung si Colonel something sa Muntinlupa, meron tayong sa Pasay City Jail, si Balad ba yun? You don't need to have an OSA there the whole day, 24 hours. It's not necessary. The important thing is it's under the custody of a legal custody. Yun ang importante ron. So hindi kailangan nakabantay OSA doon.
Now, if you want to change the rules, then you propose some amendment to the rules na gusto niyo saan nakabantay kahit saan natin ilagay. Alright? Now, maraming nabanggit kaya isa-isa natin to. Pasensya na kayo. Ang Witness Protection Program, ang pagkakaalam ko, magkakaroon ng immunity from criminal prosecution. So, kung natatakot sila sa kanilang security, bilyon-bilyon ng pera nila Ang dami nila pwedeng bayaran ng security guard Kahit 1,000 security guard kaya nila Bakit kailangan ang gobyerno? Ay galit na galit ang mga tao dahil hindi nga natin malaman kung ilan yan, kung nangyari nga yan, kung sila nga yan, hindi po ba? Kaya we were just trying to be prudent. Konting konting hinay. Huwag yung sasabihin natin. Kaya sabi ko, ba't tayo nagmamadali? I'm not pertaining to any senator. Bakit, sana do not feel alluded to if I don't mention your name. Di ba? And then, state witness, there is no other direct evidence available for proper prosecution So, it is not applicable to the Discayas. At saka hindi rin pwede sapagkat ang pananaw ng karamihan, ang pananaw ng taong bayan, sila most guilty. Ang pwede sa Witness Protection Program, not the most guilty. Yun ang sinasabi ng batas. Anyway, as I said, the Senate President has the power to order the transfer. And if I have used a word that does not conform to your palate, then pagpasensyahan nyo. Pag ganun, pagkat karamihan ng binanggit ko, opinion ko. Kung ako ini-interview ng media, I always, as far as I'm concerned, tell the truth. Pag ang media kausap mo taong bayan Ganun yun. Kaya iniiwasan ko na hindi ako magsabi ng totoo. Kung opinion ko hiningi, binibigay ko opinion ko, hindi ko tinatago. So if you don't like my opinion, I'm sorry, Mr. President. But that's how it is. Thank you. Yeah, Mr. President. What is the pleasure of the Minority Leader? Yeah, Mr. President, because I mentioned some of that, may I be allowed to interject? And then, of course, it is the pleasure of the Senate President if he wants to answer again. The Minority Leader is recognized. Thank you, Mr. President. Unang-una, Mr. President, sa rule, verba lehis. Kapag ka very clear, plain interpretation, clear po yun. You do not interpret. Ang sinabi po sa Rule 6, a witness in contempt may be ordered detained in such a place may be designated by the committee alone. Alone. Ibig sabihin po, yung committee lang. Ano yung with? Kasama. With concurrence of the Senate President. Hindi nakalagay or the Senate President. So you ask all the lawyers here, they will tell you, ang ibig sabihin nito, pwedeng kumuha ng concurrence or pwedeng hindi. Yun yung or. Hindi po to committee or the Senate President. That's why if you go to the last paragraph, the order may be lifted by the chairman with the concurrence of the Senate President. The Senate President cannot lift ang nakalagay doon with the concurrence. Hindi rin pwedeng yung committee. So na-violate po rules natin because it was not the committee alone. As I said, personally, I don't take it against the Senate President nung unang araw na pag-upo niya. Kasi unang-una po, kakapalit lang ng Senate President. Pangalawa, tumawag yung speaker, nagkaroon ng debate. Having said that, it is very clear in the rules and in the Constitution, meron Supreme Court cases yan, that the plenary is supreme. Even the Senate President said, di ba, primus inter pares, he's just the first among equals. Equal tayo lahat. But of course, he represents the Senate. So when the plenary decided to put him in Pasay City Jail, ang makakalift po niyan, hindi po yung committee, hindi po yung Senate President, it's the plenary. So we violated our rules. That's why we stood up to correct. Okay, let me go now to the Witness Protection Program. Let me first mention I love the humility of the Senate President in the sense na sinabi niyang opinion niya yun, and of course the Constitution guarantees him his opinion. But let us remember, Senator Tito Soto before Monday gave the opinion of a senator. But after Monday, he's giving the opinion of the Senate President. There's a thin line between the opinion of the Senate President for the Senate and the opinion of Senator Tito Soto. Both are valid. He always studies, he always knows what he's talking about. But magkaiba po yun Magkaiba yung dinidebate ko siya sa opinion niya at yung opinion ng Senate President bilang Pangulo ng Senado. So for example po, Mr. President, and let me address then Senator Kiko, although in a sense it's none of my business because he was manifesting that in the Blue Ribbon Committee. Iba po ang Witness Protection Program, Section 3, Admission in the Program. Iba po yung Section 10, State Witness. Iba po yung Section 17, Discharge of a State Witness. Yung pong sinasabing he does not appear to be the most guilty, yan po ay tatanggapin natin pag state witness na wala po tayo doon.
Nandun pa lang tayo sa Section 3 protection. So let me make that clear ha. Kasi po, ang nasabi ng Senate President, paano yun yung perception ng tao, most guilty sila. First of all, I don't agree. Kaya nga nagrarally, alam ng tao may mastermind sa likod nila. Di ba? Napakagaling naman ng Diskaya na pati BICAM, pati budget, pati everything, sila ba nagpapatakbo ng gobyernong Pilipinas? Di ba? They probably could be one of the most guilty na may kasama sila, pero it is very much possible na may mastermind behind them. At hindi lang po sila ang may ghost. So kung sila ang mastermind, then ibig sabihin, for example, ano pa? Wow, Sims, etc. Ibig sabihin nun, kasama din sila. Pero kung ginagawa din ng Sims yun, ginagawa din ng Wow, maaring individual racket yun, maaring meron pong mastermind. Maaring nasa DPWH yung mastermind. Maaring nandito sa Senado, maaring nasa Kongreso, maaring napakataas ng posisyon. Hindi ko po alam. But assuming for the sake of argument, perception ng tao. Ang perception po is not reality. Trabaho natin to find reality para mabago yung perception. So papakawalan po natin ang possible witness kasi tingin ng tao siya ang most guilty. So, halimbawa po kay Napoles, if there was someone most guilty, wag na natin habulin kasi tingin ng tao siya most guilty. Dapat hinabol natin. No? Ngayon, siya mukhang most guilty, siya yung nakakulong. What's my point, Mr. President? Bakit nag-react si Senator Marcoleta? If I may, Senator, I cannot speak for you, but you're my good friend. Mr. Senate President, siya lang naman ang mamadali kaya siya tinamaan. Pero tama na magdali siya. Bakit buhay Pag sinabi ng isang witness that his life is in danger, whether we agree with that witness or not, we have to protect their lives. Kahit payag tayo o hindi. Kahit tingin natin nagsisinungaling o hindi. Bakit po? Okay, number one, wala pong magnanakaw na hindi sinungaling. Kaya nga ang kapatid ng magnanakaw ay sinungaling. Bakit po? Ghost project. Pinirmahan mo na may project So nagsinungaling ka na may project kasi wala Di ba? Ninakaw mo, hindi sa'yo yun. Pinalabas mo sa'yo, nagsinungaling ka na. So magkapatid po yun. Hindi nga magkapatid, it's the same person. So pagka nahuli, hindi ka agad aamin yan. Magsisinungaling muna yan. Hindi ako yan. There is a process and a time, and tama po si Senate President, tama po the esteemed Senator Kiko, dumaan sa proseso. Ang problema natin, ayaw natin sa proseso. Protection pa lang, sinasabi nila, papatayin sila. So pagka yan, binigyan mo ng protection, kasunod na doon, sandali lang, ano ba alam mo? So question, paano yan baka magsinungaling? Hindi po. Bakit? Sabi po sa Section B ng Section 3, Section B, his testimony can be substantially corroborated on material points. So again, quoting Senator Lacson, may resibo. But quoting myself, hindi peke na resibo, hindi ghost receipts. So ibig sabihin po, pagkatapos mo bigyan ng protection, papupuntahin mo ngayon sa DOJ. Doon mo na pakakantahin. Doon mo na i-assess. Bakit importante ito? Kasi pag nakita ng Sims, nakita ng Wawaw na may kumakanta na, mag-uunahan na yan sa DOJ kung sino ang kakanta. Parang karaoke yan. Pag hindi pa naka-on at wala pang may hawak ng mic, walang gustong kumanta. Pag kinuha na ang mic at kinanta na yung My Way, agawan na sa mic yon. Habang walang kumakanta kung sino ang mastermind dito, wala, liligawin po tayo. Tayo, ngayon. I feel for the Senate President, if part of him feels we're wasting time, may I admit, Mr. Senate President, dear colleagues, part of me feels that we might be wasting time. Bakit? Instead of using this to find the mastermind. Senator Lacson, I appreciate what you've been doing. Having said that, let's go back to the rules. Pag binigyan mo ng protection ng mga Diskaya, at hindi sila magsabi ng totoo, that can be corroborated in material points. I-discharge mo sila, bahala sila sa buhay nila. Pero may mga techniques yan. Sa ibang bansa, yung kanilang Attorney General, DOJ, sasabihin yan, paano yan, kumakanta na? O kaya sasabihin sa Diskaya, papakawalan ka namin, walang protection, pero ipagkakalat namin, sinabi mo na sa amin, ayaw mo lang pirmahin kung sino ang mastermind. So, there are different techniques that are legal to ferret out the truth. Pero hindi naman pwede pong, sabi nga ni Senator Escudero pag binanggit ang congressman, hindi credible. Pag binanggit ang senador, credible. Pag binanggit 2022, papunta ngayong credible, hindi binanggit. I myself think dapat banggitin na 2016. Ba't banggitin nyo rin 2010 to 2016? Wala naman nagsabing graft-free ng DPWH noong 2010 to 2016 Sa bayan namin, contractor, congressman, doon na uso yung sheet piling 2010 to 2016. Bago noon, walang sheet piling sa Taguig. Pero yung sheet piling na isa sa mga pinaka-corrupt ways of flood control, nangyari po to 2010 to 2013 or 2016. So let's get to the bottom of it. But let's follow the law. Yung state witness, malayo pa yon. So nung una ko nabalitaan, kailangan state witness,
I disagreed with Senator Marcoleta and went up to him and said, Boss, baka magkaiba tayo ng opinion kung dapat si Diskaya. Pero tama nga siya, wala pa tayo doon, nasa protection pa lang eh. Hindi pa natin naririnig kung anong sasabihin nila. Ngayon, kung, hindi ko na tutuloy, pero yung initials na lang, kung BS ang sasabihin sa atin, buisit sila. I-release mo sila ulit. Di ba? Pero paano po kung willing sila magturo? Last point. Iba po ang discharge of the accused to state witness. I think it was JV Hinlo sa Facebook na nagsasabing, remember, hindi all or nothing to. Pag state witness ka, hindi ibig sabihin, totally discharged ka na. Pwedeng halimbawa, imbis na 5 habang buhay na pagkakulong, 1 habang buhay na pagkakulong ka na lang. Ngayon yung sinasabing kailangan isoli yung pera, I agree with that. 100% dapat may restitution. 100% dapat ibalik. Sa Biblia nga, doble pa dapat ibalik. Ito lang po ang tanong. Wala sa batas yun eh. Wala sa batas. That's a matter of public policy. So what does it mean? Patawag mo muna yung mga Diskaya o anong willing nyo gusto sabihin. Okay. Makorroborate nyo ba? Ibig sabihin, meron bang resibo yan? So sinabi mo, eto binigyan ng 30%. Nasaan yan? Kasi hindi ko na po babanggitin ngayon ha. Or babanggitin ko na po ngayon.